your energy. Kung ikaw ang taong naabutan ng video na to, hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit huminto ang scroll mo sa dami ng content na pwede mong mapanood ngayon, dito ka dinala ng energy. Hindi man ito para sa bawat Leo sa mundo, naniniwala kung ang tamang mensahe ay laging nakakarating sa tamang tao sa tamang oras. Leo, Sun, Moon at Rising, welcome po kayo. Bago tayo magsimula, huminga ka muna ng malalim. I-relax ang mga balikat. Bitawan mo muna ang pagod, overthinking, sama ng loob at lahat ng mabigat na dala mo ngayong linggo. Inaanyayahan ko ngayon ng Divine Creator, ang ating mga guardian angels, spirit guides, mga nilalang ng liwanag na gumagabay lamang sa pinakamataas na kabutihan. Balutin ninyo ang reading na to ng protection, wisdom, clarity at unconditional love. Hayaan ninyo na ang bawat mensaheng lalabas ay para lamang sa pinakamataas na kapakanan ng bawat nanonood. Isang paalala bago tayo magpatuloy, hindi ako ang unang nagme-message sa inyo para sa personal reading. Kung may account na gumagamit ng pangalan o larawan ko at sila ang unang nag-chat sa inyo, malaking possibility na poser yun. Mag-ingat po tayo dahil dumarami ang mga scammer online. Ang official information ko lamang ang pagkakatiwalaan ninyo. Isa pang paalala, ang tarot ay spiritual guidance lamang. Hindi ito kapalit ng sariling desisyon, legal advice, medical advice o professional counseling. Kayo pa rin ang may hawak ng buhay ninyo. Ang cards ay gabay lamang upang makita ang energy na maaaring mangyari ngayon. At para naman sa mga hindi naniniwala sa tarot, welcome po kayo. Hindi ko hinihiling na paniwalaan ninyo ang lahat ng sasabihin ko. Makinig lamang ng bukas ang isip. Kunin ninyo ang may saysay para sa inyo at iwan ang hindi na nagre-resonate. Walang pilitan po dito. At sa ating mga seniors na nanonood, maraming salamat sa inyong suporta. Ang karanasan ninyo sa buhay ay isang malaking paalala na hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin at hindi lahat ng taong nang iinis ay dapat patulan. Ang tunay na karunungan ay marunong pumili ng kapayapaan. Ngayon, Leo, napakalakas ng energy na pumapasok bago pa man tayo tuluyang lumalim sa reading. Pakiramdam ko marami sa inyo ang pagod na. Hindi lang physical, kundi emotional. Parang ilang buwan o ilang linggo na kayong nagtitiis ng sitwasyon na paulit-ulit kayong nagbibigay ng chance, paulit-ulit kayong umaasa na magbabago ang isang tao o isang trabaho, isang pamilya o isang relasyon. Pero parang pareho pa rin. At alam mo kung ano ang unang ipinapakita sa akin ng energy, hindi lahat ng nakangiti sa harap mo ay masaya para sa tagumpay mo. May mga tao na napakabait kapag kaharap ka, napakagalang, napaka-supportive, pero kapag nakatalikod ka na, ikaw na ang usapan. Ikaw na ang pinupuna, ikaw na ang ginagawang kwento. May ilan sa kanila na kahit alam nilang mali sila, gusto pa rin nilang kampihan sila ng ibang tao. May tendency silang baguhin ang kwento para sila ang magmukhang biktima. Hindi ito para sa lahat, pero kung ito ang sitwasyon mo, alam kong naintindihan mo ang sinasabi ko. Collective reading ito ha. Hindi lahat ng Leo ay ganito ang pinagdaraanan at hindi rin lahat ng tao na sa paligid ninyo ay ganito. Kunin lamang ang nagre-resonate. Nakikita ko rin dito ang inggit, hindi ito simpleng selos. Ito ay isang klase ng tao na gusto nilang mas lamang sila sa lahat. Kapag may magandang nangyari sa'yo, parang hindi sila mapalagay. Kapag may achievement ka, kailangan may mahanap silang mali. Kapag may blessing kang natanggap, gusto nilang bawasan ang halaga nito. Bakit? Dahil validation ang inahanap nila. Kapag kulang ang pagmamahal ng tao sa sarili niya, minsan naghahanap siya ng paraan para pababain ang iba. Hindi para umangat ka, kundi para sila ang magmukhang mas mataas. Leo, kung may nararamdaman kang parang may mga taong lumalayo ng walang dahilan, may mga kaibigang biglang ng lamig, may mga dating sobrang sweet pero ngayon parang may distansya.
Hindi lahat ay dahil may ginawa kang mali. Minsan, nagbabago ang ugali ng tao kapag hindi na nila kayang kontrolin ang buhay mo. At iyon ang pinakamalaking pagkakaiba. Hindi ka na nila kayang manipulahin gaya ng dati. Isa pa sa malakas na pumapasok na mensahe, maraming Leo ang nagsisimula ng makita ang tunay na kulay ng ilang tao. Hindi dahil naging masama ka, kundi dahil mas naging malinaw ang intuition mo. Mas mabilis mo nang nahuhuli ang pagsisinungaling. Mas mabilis mong nararamdaman kung sino ang totoo. Mas mabilis mong napapansin kung sino ang plastic. At gusto kong sabihin to, wag mong maliitin ang intuition mo. Hindi lahat ng warning ay may kasamang evidence. Minsan, nararamdaman mo muna bago mo makita. At kapag paulit-ulit kang binibigyan ng pakiramdam na may mali, pakinggan mo yon. Hindi para maging paranoid, kundi para maging mas maingat. Isa pa, nakakakita ako ng Leo na sobrang bait, masyadong mapagbigay, masyadong understanding hanggang sa dumating sa puntong ikaw na lang ang laging umiintindi. Ikaw na lang ang laging nagpapatawad, ikaw na lang ang laging nagbibigay ng chance. Pero tanungin mo ang sarili mo, may bumabalik ba? May appreciation ba? O nasanay lang silang nandyan ka lagi? Dahil minsan, hindi ka nila minahal. Nasanay lang silang available ka at malaking pagkakaiba yun. Sa linggong ito, parang unti-unti nang binubuksan ng universe ang mata mo. Hindi para masaktan ka, kundi para hindi ka na muling malinlang. At habang papalapit tayo sa mas malalim na bahagi ng reading, mas lumalakas ang pakiramdam ko na may malaking pagbabago sa direksyon ng buhay ng maraming Leo. May pagtatapos, may pagbabalik, may mga taong aalis, may mga taong babalik. Pero ang tanong, sino ang dapat mong papasukin ulit at sino ang dapat mo nang tuluyang bitawan? Leo, habang mas lumalalim ako sa energy ninyo, napakalakas ng pakiramdam na marami sa inyo ang matagal nang may gustong bitawan. Pero may isang bahagi ng puso ninyo na ayaw pang sumuko. Parang sinasabi ninyo sa sarili ninyo, siguro magbabago pa. Siguro mali lang ang timing. Siguro kapag ako naman ang nag-adjust, magiging maayos ulit. Pero ang tanong, hanggang kailan? Nakikita ko rito ang isang cycle na paulit-ulit lamang umiikot, may umaalis, may bumabalik, may nangangako, tapos mauulit na naman. At sa bawat pag-ikot ng cycle na yon, napapagod ang puso ninyo. Hindi dahil mahina kayo, kundi dahil kayo ang laging nagbibigay ng pagkakataon. Leo, may energy rin dito ng isang taong ayaw kang tuluyang pakawalan. Pero hindi rin kayang ibigay ang deserve mong commitment. Kapag lumalayo ka, hahabulin ka. Kapag bumabalik ka, magiging kampante ulit siya. Parang gusto kanyang manatili sa buhay niya, pero hindi niya kayang ibigay ang security na hinahanap mo. Kung love man ito, friendship, business partner o kapamilya, pareho ang message. May taong gusto ang benefits ng presensya mo, pero hindi ang responsibility na pahalagan ka at doon nagsisimulang maubos ang energy mo. Nakikita ko rin ang maraming options sa paligid mo. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, may mga bagong opportunity, may mga bagong trabaho, may bagong source of income, may project, may collaboration, may taong gustong makipagtrabaho sa iyo. Pero dahil napakaraming pagpipilian, nahirapan kang magdesisyon. Ang paalala ng energy, hindi lahat ng opportunity ay blessings. May mga opportunity na distraction lamang. Magtanong ka lagi, ilalapit ba ako nito sa purpose ko o ilalayo lang ako sa tunay kong direction? Leo, napakalakas ng energy ng ego ng isang tao sa paligid mo. Hindi ko sinasabing ikaw to, pwede rin siya. Kapag nagkamali siya, ayaw niyang aminin. Kapag nahuli siyang nagsisinungaling, hahanap siya ng ibang taong masisisi. Kapag siya ang nakasakit, gusto niya, ikaw pa rin ang unang humingi ng tawad. At kapag hindi mo ginawa yan, ikaw ngayon ang lalabas na masama sa kwento niya. Ito ang klase ng tao na mahusay gumawa ng sariling narrative. Kung may mga naririnig kang chismis tungkol sa sarili mo,
Huwag kang agad mabahala ha. Hindi lahat ng kumakalat ay katotohanan at hindi mo obligasyon na ipaliwanag ang sarili mo sa bawat taong gustong husgahan ka. Hayaan mong ang consistency ng ugali mo ang magsalita. Hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin. May mga laban na ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot. Isa pa, may nakikita akong Leo na nawalan ng confidence nitong mga nakaraang buwan. Parang dati ang dami mong plano, ang dami mong gustong gawin, pero dahil sa sunod-sunod na disappointment, unti-unti kang nawalan ng gana. Kung ikaw to, ito ang gusto kong sabihin. Hindi nawawala ang liwanag mo. Natatakpan lang ito ng pagod at kapag napagod ang tao, minsan nakalimutan niyang gaano siya kalakas. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na ang lakas. Kailangan lang nitong magpahinga. May energy rin ng isang taong mataas ang tingin sa sarili. Mahilig magpakitang gilas, mahilig magyabang, laging gustong siya ang bida, pero kapag wala ng audience, siya rin ang pinakamaraming insecurities. Kaya wag mong ikumpara ang chapter 1 mo sa highlight reel ng ibang tao. Hindi lahat ng ipinapakita online ay tunay na nangyayari sa likod ng camera. Ngayon, pag-usapan natin ang career at finances. May nakita akong pagbagal ng pera para sa ilan sa inyo. Hindi ibig sabihin nito na malas ka ha. Mas nakikita ko itong delay. May perang dapat darating. May client, may approval, may project, may bayad, pero parang may konting hintayan pa. Ang advice ng energy, huwag kang mawalan ng disiplina habang naghihintay. Dahil kapag dumating ang opportunity, kailangang handa ka. Sa negosyo naman, mag-ingat sa taong masyadong maraming pangako pero kakaunti ang ginagawa. Hindi lahat ng marunong magsalita ay marunong tumupad at hindi lahat ng mukhang successful ay financially stable. Pagdating naman sa love, kung single ka, may possibility na may taong interested sa iyo pero hindi pa siya naglalakas loob na lumapit. Parang inoobserbahan ka pa muna. Kung nasa relasyon ka naman, ito ang panahon para pag-usapan ang mga bagay na matagal nang iniiwasan dahil ang hindi pinag-uusapan lalong lumalaki at ang maliit na problema ngayon kapag pinabayaan, maaring maging dahilan ng malaking distansya bukas. Bago matapos ang bahaging ito, gusto kong ibigay ang paalala ng Angel Oracle. What do you desire? Napakasimple ng tanong. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ang gusto ng pamilya, hindi ang gusto ng kaibigan, hindi ang gusto ng partner. Ikaw, ano ang tunay mong ninanais? Dahil minsan sobrang abala nating pasayahin ang lahat, nakakalimutan nating tanungin ang sarili natin kung tayo ba ay masaya pa. At habang malinaw mong sinasagot ang tanong na yan, mas mabilis kang itinuturo ng universe sa tamang direksyon. Leo, ito ang pinakabuod ng reading. Habang tinitingnan ko ang kabuang energy ninyo, hindi ko nakikita ang katapusan. Ang nakikita ko ay pagbabago ng direksyon. Minsan kasi kapag nagsasara ang isang pinto, iniisip natin na pinaparusahan tayo ng universe. Pero paano kung ang totoo, inilalayo ka lang pala sa lugar na hindi na para sa'yo? May isang energy rito na gustong bumalik, maaring dating kaibigan, dating karelasyon, dating katrabaho, o taong minsan naging mahalaga sa buhay mo. Pero hindi lahat ng pagbabalik ay nangangahulugang dapat mong buksan muli ang pinto. Tanungin mo ang sarili mo, nagbago na ba talaga siya o bumalik lang siya dahil may kailangan siya? Hindi sapat ang magandang salita ha. Mas mahalaga ang consistent na kilos. Kung dati ay puro pangako at kulang sa aksyon, huwag mong hayaang ulitin ng parehong tao ang parehong leksyon. Leo, napakalakas din ang mensahe tungkol sa confidence. Marami sa inyo ang unti-unting babalik ang apoy. Parang may idea kang matagal mo nang gustong simulan. Business, content creation, pag-aaral, paglipat ng trabaho, paglalakbay, o isang creative project na ilang beses mo nang ipinagpaliban. At dito pumapasok ang Angel Oracle na creative project. Hindi aksidente na ito ay lumabas ha. May talent kang matagal nang gustong lumabas sa mundo. May kakayahan kang pwedeng makatulong sa ibang tao, pero baka hinihintay mo pa na maging perfect.
Ito ang paalala ng spirit guides. Huwag mong hintayin ang perfect timing dahil kadalasan ang perfect timing ay nagsisimula sa unang hakbang. Hindi mo kailangang maging pinakamahusay agad. Ang kailangan mo lang magsimula. Napapansin ko rin na maraming Leo ang may kakayahang mag-lead pero minsan nauubos ang energy ninyo sa pag-aalaga ng mga taong ayaw namang tulungan ang sarili nila. Hindi mo responsibility iligtas ang lahat. Hindi mo kailangang akuin ang bigat ng bawat problema. Hindi ka selfish kapag inuuna mo ang kapayapaan ng isip mo. Ang taong tunay na nagmamahal sa'yo, hindi ka hihilahin pababa. Tutulungan kanyang umangat at sa usapin ng abundance, may paparating. Hindi ko sinasabing bukas agad. Hindi rin ako nagbibigay ng eksaktong petsa. Pero ang energy ay nagpapakita ng unting-unting paggalaw. May bagong pintong bubukas, may bagong pagkakakitaan, may taong makaka-appreciate ng value mo, may offer na mas aligned sa worth mo. Ang mahalaga, huwag mong maliitin ng maliit na simula. Ang malaking puno ay nagsimula rin sa maliit na binhi. Isa pang paalala mula sa spirit, hindi lahat ng umaalis ay kawalan. May mga taong inaalis sa buhay mo dahil sila ang humaharang sa susunod mong blessing. Kaya kung may relasyon, pagkakaibigan o partnership na kusang natapos, huwag mong habulin ang saradong pinto. Mas pagtuunan mo ng pansin ang pintong unti-unting bumubukas at gusto kong mag-iwan ng mensahe lalo na sa mga Leo na sobrang nasaktan nitong mga nakaraang buwan. Hindi habang buhay ang season ng pag-iyak. Hindi permanente ang confusion, hindi habang buhay ang delay. May panahon ng pagluluksa at mayroon ding panahon ng pagbangon. At pakiramdam ko marami sa inyo ang papasok na sa panibagong chapter. Bago natin tapusin ang reading, gusto ko lang ding ipaalala muli, collective reading ito. Hindi lahat ng sinasabi ko ay para sa bawat Leo. Kung may bahagi na tumama sa sitwasyon mo, kunin mo yung ilan bilang gabay. Kung may bahagi naman hindi nag-resonate, hayaan mo lamang itong dumaan. Trust your own discernment. Maraming salamat sa inyong oras, tiwala at sa pakikinig hanggang sa dulo ng reading na to. Leo, Sun, Moon at Rising, maraming salamat. At kung gusto mong mas maintindihan ang mission mo sa buhay, ang natural mong mga talento, mga life lesson at direction ng soul journey mo gamit ang birth chart mo, available ang aking 2 PDF workbook. Book 1 ko is Soul Purpose, Discovery Through Birth Chart Workbook. At Book 2, Decode Your Birth Chart. At available rin ang aking mga crystal bracelets na maingat kong pinili para sa iba't ibang intention tulad ng abundance, protection, love, at success bilang spiritual support sa iyong personal journey. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat palagi. Alagaan ang iyong energy at tandaan ang tunay na liwanag ay hindi kailanman kailangan makipagkompetensya. Patuloy lamang itong nagniningning. Hanggang sa muli, again, this is Astro Luna Quest. Maraming salamat.